Bakit natin tinatalakay ito ngayon? Ang daming ibang nangyayari. May mga paboksing-boksing pa tayong naririnig dyan. Well, kasi parang feeling ko, hindi talaga na-appreciate ito. Maganda ang kaso na hinain ng ating Vice Presidente. Kaya hindi tayo nagugulat na ang Korte Suprema ay nag-require ng komento at nag-require na sumagot sa ilang katanungan ang Kamara de Representantes. So, para sa akin, it's very important na pagtuunan natin ito ng pansin kasi sa totoo lang, maaari na kahit sa Supreme Court ay marisolba ito. Kung sakasakali mag-issue ang Korte Suprema na may finding sila na may grave abuse of discretion dito, hindi na matutuloy ang impeachment complaint. So, ituloy natin ang diskusyon tungkol dun sa impeachment ni VP Inday. Ang feeling ko kasi is maraming hindi naka-appreciate dun sa mga pangyayari. So, i-explain natin from the start. Ready na ba kayo? Isisimplihan lang po natin yung mga issues na nandito. So, si Vice Presidente Inday Sara ay in-impeach ng Kongreso. Pumunta siya sa Korte Suprema at nagsumite ng petition for certiorari at prohibition with prayer for temporary restraining order at preliminary injunction. Sa kanyang petition, sinasabi niya na yung ika-4 na impeachment complaint ay was issued with grave abuse of discretion. Yung articles of impeachment na binase doon sa ika-4 na impeachment complaint ay issued with grave abuse of discretion. Kasi ito ang nagsilbing basihan ng buong kaso at labag doon sa 1-year bar rule. Hinihingi niya yung pag-issue ng writ of prohibition din sa Senado upang mapigilan ito sa pag-aksyon ng articles of impeachment. Ayon sa petition, sinasabi niya ng House of Representatives sa pamamagitan ng pag-uutos ng Secretary General, ini-freeze yung 3 naunang petisyon na isinumbiti noong Disyembre at Enero. At dahil dito, yung pag-freeze na yun yung grave abuse of discretion. Dahil ginawa nila yon para ma-circumvent yung rule na 1 year, 1 proceeding lang sa impeachment. Ang sagot naman ng House of Representatives, dapat daw ibasura yung petisyon ni VP Inday dahil ang impeachment proceedings ay political exercise at hindi ito pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema dahil political question ito. Ano ang political question? May inilalaan na particular na domains o mga gawain ang ating saligang batas sa bawat sangay ng gobyerno. At kapag eksklusibo doon sa isang sangay, hindi ito pwedeng questionin ng Korte Suprema. Ang sinasabi naman ni VP Inday is, hindi pasok sa political question doctrine yung ginawa ng House. Instead, it is with grave abuse of discretion, kaya pwede o may jurisdiction ang Korte Suprema. Sabi ng House, hindi pwedeng imbestigahan ang aming internal rules. Yan po ang political question dyan. Ang sinasabi naman ni VP Inday is, maaari ang paggamit ng doktrina ng grave abuse of discretion kapag may paglalabag sa karapatan, sa batas o sa saligang batas. Matapos magsumite ng sagot or komento ang House of Representatives, inutusan naman ng Korte Suprema ang HOR at ang Secretary General dito na magbigay ng impormasyon sa isang listahan ng mga tanong. Nakipag-ugnayan ang House ngunit tumanggi na sumagot sa 3 tanong at tumanggi na mag-expound dun sa isa. Ang mga katanungan na yon, letter F, tungkol sa articles of impeachment na pinadala sa Senado, aling opisina o komite ang naghanda ng draft ng articles of impeachment at kailan ito natapos. Sa susunod naman, tinatanong din ng hukuman, tungkol sa articles of impeachment, kailan ito ipinamahagi sa mga miyembro ng House of Representatives at kung ito ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives. Simple lang yung tanong, no? Pero mabibigat itong mga to. Pangatlo, dun sa letter H, tungkol sa articles of impeachment na pinadala sa Senado, kailan ito ipinamahagi sa mga miyembro ng House at kung ito ay sinamahan ng ebidensya para sa bawat artikulo ng bintang. O kung mayroong ding committee report na ginamit yung mga miyembro para makapag-desisyon kung mag-i-endorso sila o hindi. Tungkol naman sa articles of impeachment, finally, dun sa letter J, sinagot naman nila ito. Pero ang sinasabi nila ay, dun sa letter J kasi, kung bawat miyembro ng House daw ay nagkaroon ng sapat na oras upang basahin ang mga paratang at yung mga ebidensyang kaakibat nito bago magbigay ng pagsasang-ayon. Sabi ng House, binigyang diin ng mga respondents ang investigasyon na ito, yung mga nangangailangan ng subjective assessments. Kasi yung katanungan, di ba,
nagkaroon ba ng sapat na oras para basahin? Sabi ng House, ay yung sagot dyan masyadong subjective kasi nasa sa individual daw ng mga kongresista. Iba-iba yan at isa sa alang-alang yan sa sitwasyon ng bawat individual. Hindi daw ito factual matter na maaaring patunayan ng isang tao lamang. So dapat daw lahat yung mga yon tatanungin. Ngunit nagpadala naman daw sila ng kopya ng verification na nagsasabi doon na sila ay sumusumpa na nabasa nila at naintindihan nila yung nakasaad sa reklamo o sa articles of impeachment at nag-attest sila na ito ay totoo sa makakayanan ng kanilang kaalaman. So, ano yung pinaka issue dito? Hindi lang po ito hindi lang po ito kung may grave abuse of discretion o wala, kung political question ito o wala. May isa pang provision doon na sinagot naman ng House at medyo nagulat ako. Pero totoo, ang sinasabi tinanong kasi ng hukuman, ilang araw, kailan final yung unang tatlong articles of impeachment, yung unang tatlong reklamo at ilan ng session days na lumampas. Ang sabi ng House, doon sa una, yun ang Disyembre pa, ano lang daw, 10, take note, 10 session days lang daw. At yung iba, 5 session days at yung isa parang ilang session days lang. Sabi nila, bakit pero tinignan ko, bakit sasabihin nila 10 session days lang yon? Yung pala, maaaring ang isang session day ay 4 o 5 o higit pa ng mga calendar days. Sabi ng tinignan ko yung rules at mukhang totoo kahit noong 1935 Constitution, minsan ang isang session day ay lumalampas sa ilang oras. So let's say ang session ay nag-umpisa ng alas 4 ng hapon. Pero lampas alas 12 na, hindi pa sila tapos, fini-freeze nila yung relo. Nang sa gayon, nagmumukhang same day pa rin yung diskusyon. Dito, ang sinasabi ng House, nagsuspindi sila ng session. At pag sinususpindi yung session, hindi pa tapos yung session day na yon. So kung kunwari, the next day, sasabihin lang ng speaker o ng presiding officer, babang niya yung gavel niya at sasabihin niya, session is resumed. Ibig sabihin, isa lang yung session day kahit 5 calendar days na ang nakaraan. So, ang haba-haba ng ilang mga session days noong Disyembre hanggang Pebrero kung saan finally nag-decide sila dun sa ika-4 na impeachment complaint. Bakit natin tinatalakay ito ngayon? Ang daming ibang nangyayari. May mga paboksing-boksing pa tayo naririnig dyan. Well, kasi parang feeling ko, hindi talaga na-appreciate ito. Maganda ang kaso na hinain ng ating Vice Presidente. Kaya hindi tayo nagugulat na ang Korte Suprema ay nag-require ng komento at nag-require na sumagot sa ilang katanungan ang Kamara de Representantes. So, para sa akin, it's very important na pagtuunan natin ito ng pansin kasi sa totoo lang, maaari na kahit sa Supreme Court ay marisolba ito. Kung sakasakali mag-issue ang Korte Suprema na may finding sila na may grave abuse of discretion dito, hindi na matutuloy ang impeachment complaint. So, katakataka din kung ano yung mga katanungan na hindi sinagot. O halimbawa, anong opisina o komite ang nag-prepare ng impeachment articles? Bakit ayaw nilang sagutin ito? Tinatanong lang naman pwede naman nilang sabihin na yung staff, dineputize namin, sinabi namin dun sa mga staff, i-draft nyo na base dun sa final ng House mismo na impeachment complaint. Iko-convert lang naman yung impeachment complaint into the articles of impeachment as far as the 4th impeachment complaint is concerned. So, dun sa tinatanong din sa letter G, kung na-circulate yung articles of impeachment sa mga miyembro ng Kamara de Representantes, lahat ba sila nakakita? In other words, tinatanong ng court, nabasa niyo ba talaga? Inikot ba yan sa inyo? Ganong karaming oras ang nilaan sa inyo? Mayroon bang ebidensya yan? Nakakabit ba yung ebidensya niyan? Ganong katagal ang pag-aaral ninyo, pagsisiyasat ninyo ng mga ito bago kayo gumawa ng desisyon? So, ayaw sagutin yan ng Kongreso. Ano ba naman kahit sabihin nila, 2 oras. Nakita ko naman, maliwanag naman. Base dun sa 2 oras na yun, kitang-kita naman may kasalanan tong si Inday. Pwede naman nilang sabihin ng ganon, pero hindi nila sinasabi yon. Kasi siguro kinakabahan sila, nalilitaw na mayroon ng grave abuse of discretion kung ang haba-haba ng mga dami-daming nirereklamo, pero wala naman palang ebidensya at wala naman pagkakataon na i-discuss o makita kung ano nga ang assertions na sinasabi nilang totoo.
So sabi ni BBS, di sasagot yan si Chua, yung 19 million at 61 million na illegal na building niya, di nga niya masagot ng maayos eh. I'm pretty sure na mayroon naman silang mga kasagutan dito. Kaya lang, yun nga, ang feeling ko talagang magkakaroon ng may issue talaga dahil hindi nila, masyadong malawak yung sagot nila dun sa umpisa, dun sa kanilang komento. Ang sagot nila, ay, dapat nga i-dismiss yung petition ni VP Inday kasi hindi pwede na panghimasukan ng Korte Suprema yung internal rules namin. That's where they are wrong. Kasi sinasabi ng saligang batas at ng jurisprudence, yung sinasabi ng Korte Suprema is that pwede. Kasi nga, nung nagbago ang ating saligang batas, 1987, sa totoo lang, sinabi ng Korte Suprema, wala ng political question doctrine except when it pertains solely to the exclusive jurisdictions of each of the branches of government. Sabi ni Ma'am Maylene, may sagot pero may sabit. Sabi ni Rodel, excited ng taong bayan sa impeachment ni Sara. Kaya, kayo lang naman ang nagsasabi niyan eh. So wag niyo po kaming idamay dun sa sinasabi ninyong taong bayan. Wag kang magkiklaim ng taong bayan kung wala kang basihan. Ikaw naman, no? As if naman di namin makikita yan. You don't speak for me, you don't speak for everyone who's on this live. So, ang daming ibang ganap. Kung wala na pong mga katanungan, hi kay Ma'am Johanna. Sabi ni Louie, dapat tuloy ang boxing. So, sa tingin, oo, dapat ituloy ang boxing. Because ibig sabihin nun, magpapadrug test ang Pangulo. Hair follicle drug test. Sabi ni Ma'am Johanna, yung sinasabi ni VP na mas mahalaga yung case ni PRD rather than yung impeachment niya, nakaka-touch. Totoo din naman, napaka-selfless, di ba? Kanina si Valeriano nagpa-interview na naman sa bilyonaryo, wala daw nag-utos sa privilege speech niya against VP. Naku, kaaga-aga may mga privilege speech pa laban kay VP Inday. Ay nako. Sabi ni Uncle Pabs, taong bayan. Ba't ikaw lang ba ang taong bayan? Makataong bayad ka na ng tolls ni Tamba. Uy, grabe. Hi kay Cha. Buenas noches kay Strikers. Taong bayan ka dyan. Sabi ni Ma'am Tina, what are the consequences if magmatigas ang HOR sa SME? Actually, hindi siya exactly hindi sinagot. Ang sinasabi nila is, wala kayo, Supreme Court, wala kayong jurisdiction dun sa mga matters na yon. Kasi ayon sa saligang batas, political question yan. In other words, mayroon sa separation of powers na nakasaad dyan kung ano ang pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema at ano ang hindi. In other words, dinidepensahan nila yung sarili nila. Alam nila na pag sinagot nila yon tapos na yung boxing eh. So, what they're saying is, ay hindi na kami required sumagot dyan dahil may separation of powers. Sabi ni Rudy, excited na ang taong bayan na ma-dismiss sa court ang impeachment ni VP Sara. Good luck sa mga Crocs Duterte pa rin. Hi, Ma'am BM. Di po kayo late, kakaumpisa lang eh. Okay, paulit-ulit itong katanungan na to. Sasagutin namin ngayon pero request ko na lang dun sa iba, pakisagot na lang pag binring up uli. Hindi po natuloy ang pag-file ng impeachment complaint laban kay BBM kasi nung dinala ni former Congressman Cardema kay SecGen, hindi po ito tinanggap. So wala pong impeachment complaint na na-file. So wag niyo po akong kulitin kung ano na nangyari kasi wala pong naka-file. Can the Supreme Court insist on the procedure of how the House did in... Wait, you seem to think that the Supreme Court is a party. It's not. It's the judge. It's the court. They don't need to insist. When they issue an order, that's it. That's it. Bakit sasabihin yung mag-i-insist? Hindi. Yung parang, kasi pag sinabi mong nag-i-insist, ibig sabihin nagre-resist sila dun sa sinasabi ng isa. But the House, VP Inday, and the Senate, they are only parties to the case. The ultimate authority is the court. So the court will not have to insist. The court, what the court says, that's it. Kasi yan yung that's the hierarchy of power. In the same way, na pag pumupunta yung House sa impeachment proceedings, the Senate is the court. The House will have to beg the Senate court
or it has to beg in front of the Supreme Court. In fact, that's why lawyers use the term prayer, with prayer for temporary restraining order, because the supreme authority there is the court. Sabi ni Pumpkin Spice, karamihan sa mga congressman walang alam sa batas. I think it holds true anywhere naman. Nakakairita lang because the people who make our laws, they can rely naman on the advice of lawyers. Unfortunately, minsan sila yung insistent. Sabi ni Flor, HOR has the sole authority to initiate impeachment. Pero hindi HOR, may sole authority sa process. May nakitang SC pa sa paglabag ng process. Ganito yon. They can set their own rules. Pero just because they set their own rules doesn't mean pwede nilang ilabag yung sarili nilang rules. So kung may paglalabag sa saligang batas, sa rules o sa karapatan ni VP Inday, or in this, the petitioner, then mag-a-apply po yung rule na pwedeng panghimasukan niya ng Korte Suprema at i-reverse yung decision. So that's what, when you say grave abuse of discretion, ang hinihiling mo sa hukuman is ipawalang bisa yung decision that was made with grave abuse of discretion. Sabi ni Ma'am Nene, ang laki siguro tawa ni Lisa ang natabunan ng kanyang issue kung matuloy ang boxing. Ma'am, I don't think that any strategy will make people forget something that big. May namatay eh. Diba? And hindi pa po tapos yung kaso. So that will eventually and ultimately become, a case. Well, it is already a case for investigation. Hi kay Jonathan. Hi kay Joey Fox Tuya. Antonio says, yan ang problema sa kanila. Lagi na lang nilang sinasabi na taong bayan ang gusto sa impeachment ni VP Sara. Tandaan natin, mahigit 200 na congressman na pumirma kapalit ang pera, tapos ang mga alipores nilang mga bayaran, tapos sabihin nilang taong bayan ng mga walang hiya. Sabi, if so, then there is a high probability that the Supreme Court will favor the VP. We cannot say that at this point. It will still depend on the arguments to be made in the final brief. So, hindi natin alam. Sabi ni Jusar, natabunan na ang tanging witness ni Risa. Bakit po issue yung natabunan? Ibig nyo bang sabihin, wala na tayong ibang pag-uusapan? Kasi parang ang sinasabi ninyo, hindi mahalaga yung ibang mga issue, dapat yun lang. Pero sir, hindi yan matatabunan, lilitaw uli yan kasi may final na kaso si Senadora Risa. At ultimately, may mangyayari din dun sa witness. Kasi may reason kung bakit sinasabi niyang hindi totoo. Hindi ako ganong klaseng witness, binayaran daw siya. Ibig sabihin, gagamitin yung kanyang pagsasaksi. Siguro isusumite dun sa hukuman sa kaso ni Pastor Kibuloy. So, hindi yan matatabunan. So, yun ang worry ko kasi communications ang issue na sinasabi ninyo. Nakalimutan na ang ganyan, natabunan na ang ganyan. Kapag may kaso po, sir, at live yung kaso, meaning hindi pa po yan nadi-dismiss o nare-resolve, hindi po yan matatabunan. Pero may iba tayong mga kailangan talakayin kasi mahalaga din sila. Sabi ni Masaya ka dyan, how about the tango okay? Hindi ko po alam kung ano yung tinatanong nyo. Paki-specify po. You're welcome kay Jusar. Hi kay Sir Art. Good evening kay Ma'am Marisa, nanonood siya sa Rojas City, Capiz. Ask lang daw ni Ma'am Liwanag about sa napagkasunduan ng Amerika at ni Marcos. Well, wala pa tayong nakikita yung specifics, may sinasabi si BBM, pero meron din kasing mga lumilitaw ng mga dokumento. At ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na maaga pa lang alam na ni BBM na ito ang mga hiling ng US. Hindi siya, sa madaling sabi, hindi siya pumunta doon sa US para makipag-negotiate. Nung nilabas ni President Trump yung mga gusto nila na zero ang tariff rating dito sa Pilipinas, at
mataas pa rin at 17 to 19% ang taripa ng mga Philippine goods na pumapasok sa US, hindi lumaban si BBM. Hindi siya talaga nag-negotiate. Yung 19% na tariff rating na yan, simple lang yan. Ano na yan parang pro forma yon kasi pumapayag si BBM na zero tariff rating ang US goods. At according to Bobby Tiglao, may dokumento na nagsasabi, nakapirma doon si DTI Secretary na sinasabi na sabi daw ni Presidente Marcos, kailangan natin ng US, di tayo mabubuhay nang wala ang US, bibigay natin lahat ng hiniling nila. So, hi kay Ophir, yan may tantrums ang FB nyo? Wow. So sabi naman ni SJ, baka ang ibig sabihin nung nag-comment ay mawawala sa consciousness ng mga taong issue ni Risa. Babalik na lang uli pag trending uli. So ulitin ko rin yung aking reaction. May masama doon. Kasi sa totoo lang, nobody really completely forgets it. Ay, parang ang feeling ko is, when you say natabunan na yung issue, kanino po kayo nagagalit? Or kanino po kayo nagsisik ng action? Are you just saying it because you're frustrated? And if you're frustrated, what do you want to happen to change that? Kasi hindi natin mababago na syempre, isang issue lang ba ang dapat pag-usapan natin? Hindi pwede natin bitiwan pananadalian yung issue? Hindi ba natin pwede pag-usapan ang ibang mga issue muna until such a time as gumalaw yung kaso at may dahilan tayong pag-usapan yun? Kahapon na pag-usapan natin yan, tinatanong ni Vinci, paano yung pag-amin ng asawa ni Tantoco na sila lang daw ang gumagamit ng droga? Lang daw ang gumagamit ng droga. Well, that is an admission, tinatawag natin na admission against interest. Ibig sabihin, yan po ay ebidensya na may mali kang ginagawa at maaaring magamit yan sa iyo, laban sa iyo. Sabi ni I don't know your name, isn't what Marcos did economic sabotage? Actually, hindi po. Kasi very specific sa mga batas natin ang economic sabotage. And if you read the laws, magtataka ka talaga. So halimbawa, yung smuggling ng agricultural products, yan, economic sabotage yan. Pero ang hirap o konti ang nakikita natin hinuhuli. Yung pag-falsify ng LTO documents is all economic sabotage. So itong pag-roll over and play dead ng ating Pangulo pagdating sa negotiations is not economic sabotage. There is no law that says that that particular act is economic sabotage. Gayunpaman, I wonder if it will fall into betrayal of public trust. Kasi pinagkakatiwalaan natin ng ating Pangulo na i-uphold ang mga interest ng taong bayan. Hindi man lang siya lumaban, hindi man lang siya sumubo. At maliwanag na naman ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos, parang kulang na lang sabihin niya, sir, ano pang kailangan ninyo, bigay namin libre. Ma'am Jocelyn says, sabi ni former Supreme Court Justice Aspuna, may karapatan ang Supreme Court magtanong sa HOR kung ito ay lumalabag sa... Opo nga, di ba yun ang sinabi ko? Sabi ni Ma'am Alice, ang tagal na ng issue tungkol sa FL, ngayon pa lang nila inilalabas, kailangan i-tackle nila now na. Sino po ang magta-tackle? Ma'am, kasi hindi po nangyari yan sa Pilipinas. And by tackling, what do you mean by that? Sa ngayon, iniimbestigahan yan ng Beverly Hills Police Department. Hindi naman po sarado yung kaso. So, ang interest nila, iba. Ang interest natin, iba din. Hindi natin pwedeng sabihin, oy, Beverly Hills Police Department, dalian nyo kasi first lady namin ang involved dyan. Gusto namin malaman kung nagdudroga siya. Diba? Hindi natin madidiktahan yan. So, ano ibig sabihin ninyo ng i-tackle? At sino po ang sa tingin ninyo dapat mag-tackle? Sabi ni Inday Jake, it's not economic sabotage but ignorance. Hindi naman daw siya ang nagpataw ng tarif. Kamot ulo naman ng Pinoy. Nagtaka din ako dun sa kasagutan na yun, ma'am. Parang, ay, parang wala naman tayong laban eh. Di, higa na lang.
Sabi ni Baby Shark, sino po ang pinaka-apektado sa 19% tariff na yan? Taong bayan po ba o mga negosyante? Sir, kapag ang negosyante tumaas ang cost ng kanilang binibenta, ipinapasa lang naman nila dun sa buyers, di ba? So kung ang buyers ay yung public at large, lahat apektado. So, ang apektado po, ganito ha, yung mga local industries that will now have to compete with possibly cheaper products coming from abroad. Tapos, nawawalan tayo, o yung mga ini-export naman natin will be subject to higher tariff, meaning, yung, mas mataas ang dollar drain kasi dadami yung pag-import natin, pero yung exports natin, kukunti lang. At posibleng kumunti lalo, dahil pag binenta ang Philippine goods abroad, mas mataas na ang presyo, hindi natin alam kung bibilin pa rin yun gawa ng pagkataas ng presyo na yun. Sabi ni Ma'am Maria, Trump says jump, BBM says how high, Your Highness? Oo nga. Sabi ni Gary, di po kaya i-cover up ng US government yung kay COCAC para yumuko si BBM? Alam niyo, sa totoo lang, hindi ganun kalakas si BBM, yuyuko yan kahit wala yung kaso. Gayon pa man, posible, hindi ko naman sinasabing imposible. Yan po ang teorya ni Boss Bobby Tigil. Sabi ni Robbie, out of topic, bakit naman daming kondisyon ni Baste sa suntukan nila ni Torre? Siya naghamon tapos biglang may kondisyon. Panira ng pangalan ng mga Duterte na walang paninindigan. Sorry sir, actually nag-start kasi na si Torre ang nagbigay ng mga kondisyon. Kaya sabi ni Mayor, ganon, may mga kondisyon ka, hindi ako din magkukondisyon. Bawal po ba? So, are you saying na dapat ang mag-control ng mga kondisyon si Torre lang? Sabi ni Cloud, he has one condition, hair follicle test straight from the house of your B. At di sira ang pangalan ng Duterte, ikaw ang sira. Sabi ni Boggs, distinct po ba si Yusek Claire to answer? What do you mean distinct? To answer for BBM, is she allowed to answer for the first family? Parang spokes na din po siya ni FL, sulit ang pasweldo ng taong bayan. Kayo na yung sumasagot ng tanong nyo. Kung magkaroon ng giyera, ito na naman kayo, magbabanggit kayo ng batas pero hindi nyo sasabihin kung ano yun, ayusin nyo yung tanong. Kasi ang gagawin ninyo, pipilitin nyo ako, hahanapin ko pa yung batas, so nasasayang yung oras natin. It's not impressive po pag sinabihan nyo ako, ayon sa RA ganito, pwede bang ganyan? It's not impressive kasi it wastes time. What's that? I do. Yep. Little bit. So, Mex says, dapat talaga magpa-check up siya at bilangin kung ilang brain cells na lang natira sa utak niya. Grabe kayo. Sobrang bobo na. Sinasabi pa natanggapin na lang ng Pinoy ang sitwasyon sa baha. Dahil ganyan na talaga yan. Ano kayo silbi ng flood control, disaster mitigation, state plans for disaster? Ano po silbi ng gobyerno? Maging vampira? Blood sucking? Sorry, sumubo ako ng fruit salad. Agree ako dito kay McDrake ha. Tanggapin na lang ng Pinoy. Ano? Para sa akin, ang iniintay ko, sige, assuming na ganyan, hindi tayo na pinagpala, talagang magtataas ng taripa yung kabila kasi syempre they're protecting their own consumers, they're protecting their own producers. I get that. Ano naman ang ginagawa ni BBM tungkol sa mga local industries natin? Paano niya piprotektahan ng mga yan? Paano tayo magsusurvive? Iaanod tayo ng mga cheap imports at kukunti na nga, ang liit na nga ng ating manufacturing sector, lalo pang liliit ngayon. Ano pa? Ang gagawa natin, parang ginawa niyang lubos-lubusan na consumer republic na lang tayo. We don't make anything, we don't export anything. Maliban sa ilang agricultural products. Nagsara pa ang ilang mga merkado natin. Naalala nyo, nag-export tayo ng durian and other agricultural products to China. Lumiit na din yung merkado na yun dahil inaaway natin. So paano yan? Hanggang hindi ko naririnig dito sa ating Pangulo, ano ang plano mo? Paano mo i-mitigate ang sitwasyon na ito? Anong gagawin natin? Huwag mong sabihin sa amin na wala tayong magagawa. Sir,
Hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, dyan na yung baha, ganyan na talaga, climate change na talaga. Anong ibig sabihin nun, sir? Anurin na lang kami, bahain na lang kami. Tapos, di ba, tuwang-tuwa pa kayo, or ano ba yan? Yung parang sasabihin nyo, pasensya na ha, ganyan talaga ang buhay. Sabi ni Baby Shark, napansin ko lang, lahat siguro ng gusto ng US, hindi inaayawan ng admin. Mukhang ganun na nga. Good evening po, ingat po kayo, sabi ni Ma'am Ana. Sabi ni Ma'am Flor, sabi ni Plump FL is off the hook. Talaga? Parang hindi ko naman nabasa yan. Pero hindi malayong mangyari na sabihin niya at a later date. Sabi ni Jonathan, yung favorite Coco Tablea Bar mo ba yung nasa Davao na panood ko dati? Actually, hindi ako nagpupunta sa Tablea Bar yet, pero yung Tablea na binibili ko, hindi yung Malagos ha, yung although masarap din yung Malagos. Ang gusto ko yung yung sikwate ng dun sa Davao del Norte. Sabi ni Kaupe, nung napanood ko yun, how I wish napasok ako sa monitor para pinektusan ko yung spoiled brat. Sabi ni Johnny, di niyo po narinig sa Pangulo na iipunin ng tubig baha para sa tagtuyo. Pero kailan siya gagawa ng mga floodwater cisterns? Ha? Iipunin, saan niya ilalagay? Plastic bag? Wala tayong nakikitang infrastructure development tungo dun sa sinasabi niyang pag-ipon ng tubig baha. At hindi po ganun yun, na iipunin mo yung tubig baha tapos iintayin mo na several months later. Ang tubig nabubulok din or nag-stale yan, yan. So what happens is, mag-iipon kayo ng ganun and meron kang mga timed releases nun, tapos meron kang iti-take in na additional. So parang warehouse management yan, parang nagmamanage ka pa rin ng ini-imbak ninyo. Hindi yan yung, sige, we're keeping this for next year. Not necessarily. Sabi ni Ma'am Octavia, masarap din tableya ng Camiguin at Claveria. Agree, and would you believe, Miagao sa Iloilo? One of the best for me. Backyard industry lang siya, pero ang sarap. Chachi says this admin is dripping in double standards. Like if PRD had done even a fraction of what's happening now, people would have lost their minds. Protests, think pieces, hashtags flying everywhere. It would have been chaos. But now that it's BBM, suddenly it's, okay, understandable. Wait and see. The hypocrisy is not just loud, as in megaphone level with backup dancers. Totoo. And acrobats. Kasi talagang it would require acrobats to get the logic out of that. Sabi ni Ron, sabog ang Pangulo nung panahong sinabi niyang iipunin. Ay nako. Sa totoo lang, that idea, yung nagka-create ka ng cisterns, water cisterns ang tawag dun sa mga ginagawa yan panahon ng American colonial period dito sa Pilipinas. Yung iba, makikita ninyo, yung mga water towers na pataas, imbakan yun ng tubig. Ngayon, merong iba naman, yung water cistern nila is it's underground. So, pag pumunta kayo sa Quezon, hindi sa Tayabas, one of those towns doon, na mayroon silang park sa harap ng, kung di ako nagkakamali, yung provincial capital. So, sa harap nun, may park. Sa ilalim ng park, may malaking imbakan ng tubig. Yung park nila, medyo lubog ng konti. Para naturally, yung pag-flow ng tubig doon. Now, ang problema is, ngayon nga, nagbabago na ang klima, so lumalakas yung ulan. Makakayanan pa ba ng mga floodwater cisterns na ginawa in the early part of the 20th century? So, ang kailangan is every district should have a rainwater cistern. Magagamit din yan kapag panahon ng tagtuyo, at kailangan ng mga bumbero para i-augment yung water supply nila. So, hindi naman po siya stupid or ridiculous. What is ridiculous is, salita siya ng salita, wala naman siyang gawa. So, yes, it's an idea, but it doesn't really solve the problem completely. Sabi ni Cloud, so out of touch si BBM. Kasi di ba nag-imbak siya ng tubig ulan, nag-MLT daw siya lagi. Di ba he's just like a regular Filipino na laging naka-private. So, and he doesn't fly coach. Sabi ni Lightbulb, sana may nagsabi kay Mayor Baste na patulan niya si General Torre. Nakaka-disappoint naman yung sagot niya. Kahit pumunta lang siya, di rin naman matutuloy yan. Ganun ba? I'm sure binabasa niya yung mga comments. Sabi ni Robbie, mabuti pa ang Thailand, tumanggi sa gusto ni Trump. Kung sa bagay, walang tantoko issue doon. Oo nga naman. Hindi lang yun. Rice exporter ang Thailand. Ang laki ng surplus nila.
kahit anong mangyari, hindi sila ganun ka-dependent dun sa sa exports nila to the US. Sabi ni Ma'am Octavia, tama ba yung pag-pronounce ko, Ma'am? Sabihan mo ko. Ideas without action are cheap. Oo. Pero ito na naman tayo, nag-i-expect tayo ng hindi cheap. Eh, alam naman natin kung, bali na, hindi ko na itutuloy, masyadong maiinsulto eh. Sabi ni Det Conan, is titingnan pa daw ni BBM pag-iipon ng tubig. Ayan. Sabi ni Jundugi naman si Baste, wala nang babasagin sa pagmumukha ni General Diwata. Sabi ni KB, BBM doesn't fly coach but maybe flies with Coke. Sabi ni Gary, okay lang naman answer ni BBM Baste kasi masama pumatol sa matanda. Sabi ni Anthony, dapat kasi yung mga proyektong nakalatag na aabutin ng pagpapalit ng administrasyon, dapat ituloy, di ba pwedeng gumawa ng batas sa continuity ng proyekto para di napuputol pag nauumpisan. Actually, once naumpisahan na yung proyekto, tuloy-tuloy na yun kasi meron sa batas yun. Nagsasabatas din siya sa GAA and so on. Panahon ni PRD, gumawa siya ng paraan para yung mga pera hindi nagre-revert. So, pwedeng up to 3 years, di ba, na certify yung funds available. Kasi ang isang problema dyan is, magka-propose ka ng proyekto, uy, maganda yun, so bibigyan ka ng pondo. Yung pondo na yun, enough for the whole project. Pero dahil meron ka pang pabidding, meron ka pang, ano ba yun? Yung proposal stage, meron ka pang design stage, meron ka pang kung anik-anik na stage, hindi mo magagastos yung pera within the year. So dati, nagre-revert yung pera na yun at sinasabi ni PRD, what a waste. Kasi ibig sabihin, naimbak yung pera, hindi naman nagamit, edi sana nagamit for something else. So, tapos, usually naman, pag nag-revert, hindi mo na makuha para dun sa infra mo, hindi rin nagagawa yung infra. So, to balance things out, sinacertify yung funds available at hino-hold yan available for 3 years. Ang ginagawa dito is ni-reallocate for other things. Ano yung mga other things na yun? Alam niyo kung ano? Ayuda,